Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, petsa 25 sa buwan sa Hulyo 2025. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ubanin na sabko ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay o pagisgot-hisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa atong nasod. Apan sa dili pa ato sang ipadangat kining mga front pages gikan sa mga nagkadaiyang mga pamantalaan dinhi sa Pilipinas. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, mother, baby die amid OB shortage. Sa Super Balita, armas sa papa gigamit paghikog. Sa The Freeman, 1 billion peso disaster fund left idle amid calls to restore PDRRMO. Sa Banat News, mga nakay namatay, tambalanan, kuwang ug mga doktor. Sa Philippine Daily Inquirer, prosecutors' rogue acts in the Lima case hit. Sa The Philippine Star, tariff talks with US not yet finished, according to officials. Sa Manila Bulletin, agri-products not part of tariff concession talks. Og sa Tempo, Torre ready to rumble. Mao kadto ang mga dagkong balita nang nigawas sa mga nagkadaiyang pamantalaan lukop nasod. Sa atong pagbalik atong paningkamutan nga makaistorya nato ang tagapag-asa alang sa latest weather update, unya ato sang ipadangat ang atong mga balita nga nahipos sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo.
fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fun. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Unya, naa sa tong linya karong mga tungura ang weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan alang sa latest weather update. Sir Jomer Eclarino, maing buntag. Yes, sir. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update sa atong gi-monitor na bagyong Emong. So ang bagyong Emong nagkahinay kini into severe tropical storm category samtang padayon kini nag-irog diha sa may mountainous terrain ng Cordillera Administrative Region. So as of 7 AM, ang sentro ng severe tropical storm Emong na nasa San Isidro, vicinity of San Isidro, Abra, na ay maximum sustained winds na 100 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gastinis kini moabot sa 165 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Amihanan silangan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang mga tropical cyclone wind signals number 3, 2 ug 1 sa mga probinsya o lalawigan sa Luzon, ilabi na sa Amihanang Bahin sa Luzon. Ang bagyong Emong nag-second landfall diha sa may vicinity of Candon City, Ilocos Sur, ganihang alas 5:10 sa buntag. O base sa atong track or forecast track, magpadayon kini mag-irog diha sa may mountainous terrain ng Northern Luzon and magpa-duol or emerge over Babuyan Channel karong udto. So expected na to makagawas ang bagyong Emong sa atong Philippine Area of Responsibility sa July 26 or ugma sa buntag or sa udto. Samtang kining habagat ang padayon nakaapekto sa atong bambahin sa nasod ug ang atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Tungod kini sa southwest monsoon makasinati gihapon ta mga pag-uwan o kini mga thunderstorms. Kasarangan ng hangin masinati sa Central Visayas ug kadagatan kasarangan ang pagbalod ug delikado gihapon ang mga gagmay na sasakyang pandagat. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6:09 sa hapon. Ang dagat muhunas alas 6:29 sa hapon ug mutaw po niya alas 10:50 sa buntag. Philippine Standard Time alas 8:00 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino sa imuhang comprehensive nga weather report niya. Padayon ming makig-coordinate ninyo sir sa mga dugan pa mga updates unya sa panahon. Okay, mao kadto si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Niya karon arita sa atong mga balita karong buntaga. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Gobernador Pamela Baricuatro mipasusi sa kamatayon sa mga nakay nga inahan nga giingong gidid-an sa doktor nga ipaubos sa cesarean operation.
Tungod niini gipahingusgan pa ang pag-hire og dugang mga doktor alang sa provincial ug district hospital sa Sugbo. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gikabalakan sa mga netizens ang panawagan sa mong lalaki gikan sa lungsod sa Argao human sa makaluluoy nga kahimtang siyang sister-in-law. Matod sa post ni Ronald Robusto, kinsang nagpailang si Kicking Blues nga gidala una sa tambalanan sa Argao ang sister-in-law niyang si Irish Kumaling niadtong July 21. Apan girefer sila sa Karkar Provincial Hospital tungod kay sensitibo ang nimong pagsabak maong kinahanglang ipaubos sa cesarean section. Gisaysay sa bana sa mag-inahan nga si Lucky Jules Robusto nga nihangyo sila sa mga doktor nga ipasesaryan apan gidid-an hinuon. Dagami sila grason, ma'am. Kung sakto sila pagka-doktor, ma'am, ilat ang pangamuhaan nga akong asawa mabuhi. Kaya nagoy repira sa bugo nga ipasiis nga nung itagaan mi niya og para injure sa bata. Kani siya ay kaplaka sir nga tersiim pa ni initisim ni mga anak ng sa normal. Anong nga anak sila? Nipalit sila sa mong tambalanan pagkaugma alang sa emergency operation apan nagdumili gihapon ng doktor. Human masayod nga namatay na ang bata sa sabakan, girefer na lang among inahan sa katambalanan sa Talisay City apan nakabsan usab kini sa kinabuhi kadugayan. Maong nanawagan ng pamilyang Kumaling og gustisya. Tungod dini, daling ni Mando si Bari 4 og investigasyon bahin sa gidangatan sa mag-inahan. Matod sa post nga digid ang basulon ang iyang administrasyon tungod sa mga gibiling problema sa mga tambalanan karon. Sa press conference nga gipaygayon karong hapon sa Kapitolyo, gibutyag sa hepe sa Provincial Health Office nga walay liability ang Karkar Provincial District Hospital kay na napanahon na normal pa man ang vital signs sa inahan niya ng panahuna. Referral sad sa atuang general practitioner, immediate po siya. So when she found out nga nag-fetal distress ang bata, iya din gi-refer. Okay, indication for CS. No? So hoping nga ma-save yun ang bata. Human nga nagpakisayod si Bari 4 sa kahimtang sa mag-inahan, gipaandam na ang burial assistance nga mukabat ngadto sa 10,000 pesos ngadto sa pamilya, ingon man grocery packs ug bugas. Matod sa gobernador nga senyalis kini sa kinahanglanong pagpakusog pa sa workforce sa mga tambalan ng iya sa Kapitolyo. Apil na ang pagbaton og dugang pang ubigay ni kini aron masalbar pa ang kinabuhi sa ubang mga nakay nga inahan ug dili na masubli pa ang nahimong gidangatan. Kita na mo ang kakulangan sa atong mga espesyalista. Pero di man ni ma-happen overnight. Oh, there's a lot of work. They've been working hard. CCTN News. Samtang inahan ug amahan nga mibaligya sa ilang bag-ong nahimugsong anak, nadakpan sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Giingong gibaligya nila ang ilang bag-ong anak sa kantidad nga 100,000 pesos kun 100,000 pesos. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog na sa bilangguan ang mga mag-live-in partner gamay nagbaligya sila nga bag-ong nahimugso nga anak babae sa sulod sa Cebu City Medical Center neto nga Marso 6, 2025 human sila masikop sa managlahi nga adlaw og police station sa Dakbayan sa Sugbo pinasika sa warrant of arrest nga gilawatan sa korte. Ang labing uwahi nga nadakpan ang 44 anyos nga inahan nga si alias Milda taga 2nd Street Barangay Dulo Fatima sa Dakbayan Sugbo alauna 25 kagahapon sa hapon. Ang mga sakop sa Mambaring Police Station nakadawat sa warrant of arrest nga gilawatan ni Judge Leah Iligan Heraldes, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 20, 7th Judicial Region sa Dakbayan Sugbo. Pinitsahan niya itong Hulyo 18, 2025 sa Kalapasan Section 4 sa Republic Act 11862 kunang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 nga giamendar sa Republic Act 9208 o Republic Act 10364. Niatong Hulyo 20, 2025 unang nadakpan sa Carbon Police Station ang iyang pares nga si alias Bungot, 49 anyos nga nagpuyo usab sa mga lugar. Human madawat sa mga unit ang mga warrant of arrest batok sa mag-live-in partner. Nag-umol dahil sila og tracker team nga may mangita kanila. Silang alias Bungot og Melba gitugutan nga makapiyansa sa korte sa balor nga 200,000 pesos ang matag usa kanila alang silang temporaryong kagawasan. Una nang nadakpan sa mga sakop sa City Investigation Detective Management Unit ang nakapalit sa masuso nga si alias Zel sa Barangay Guadalupe sa siyudad sa Sugbo. Si Zel nabutang kini sa top 2 most wanted person sa city level ug man ma-serve ang warrant of arrest na buhian ra sabdayon kini human nga
makapiyansa og balor 200,000 pesos alang siyang temporaryong kagawasan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga atol sa pagdakop sa amahan og inahan sa gibaligya nga bata tungod kadto sa kaso sa illegal gambling. Gibasaka nila ang kasong Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 pinaagi sa regular filing nga nagpasabot nga nabuhian ra sab sila human sa pila ka adlaw nga nabilanggo tungod sa kaso sa illegal gambling. Regular filing na siya, except atong nadakpan gyud nato no katong sa what do you call this one, on a different case ang inahan. Kay as I've understand, last time nadakpan man na siya sa illegal gambling before, o pag responde sa ato nga mga kapulisan dito sa area niya. A couple of months ago. Ipasabot usab si Makatangay bahin sa pagtugot sa korte nga makapiyansa ang mga akusado sa mga krimen tungod kay dili nila mabutan ang kamanduan sa korte. Awhag sa kapulisan adto nga mga tawo nga gusto nga mo-adapt og mga bata kanabing maayo nga moagi kini sa saktong proseso sama sa pag-adto sa Department of Social Welfare and Development karon dili mapasakan og kaso nga maghatag na hinuon kanila og problema. Mato ni Makatangay nga dunay balaod nga nagdili ni bisan kinsa nga makapalit og bata nga wala moagi sa husto nga proseso ngadto sa gobyerno sanglit do na kini mga requisitos nga gikinahanglan nga sundon. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Commissions on Elections sa Mandawi mopahigayon og voter registration sa usa ka mall sugod karong Agosto 1. Hinuon gipahibaw nila nga dili pa modawat og transfer of registration sa mga botante karong barangay ug SK elections. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Aron mas makaatiman og daghang mga tawo, ang Commission on Elections sa siyudad sa Mandawi mopahigayon sa voter registration sa usa ka mall. Sa ilang schedule sa Agosto 1, 2, 4, 5, 7 ug 9 ipatuman ngadto sa Pacific Mall. Samtang sa Agosto 3 ug 10 ipahigayon kini ngadto sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Sa Agosto 6 moatiman usab ang COMELEC og registration alang sa mga bagong piniriso ngadto sa BJMP sa Barangay Basak. Gipahibaw usab sa COMELEC nga dili sila modawat og transfer of registration sa mga botante. Dawaton lang nila ang new registration, correction o reactivation. So meaning walay transfer within, meaning from one barangay to transfer to another barangay wala ta ana karon, and then transfer from outside Mandawi nga mobalhin sa Mandawi. So meaning gikan laing syudad or munisipyo mobalhin og Mandawi wala pa ta ana karon because atong gi-prioritize ang mga new registrants. Ang registration mulungtad hangtod Agosto 10 pagpangandam kini sa barangay ug SK election. Matud ni Guhilde nga magpadayon ang registration og pagpangandam sa COMELEC bisan og walay kasiguraduhan kung madayon ba ang election. Either madayon karong December 1 or not, mangrehistro lang gihapon ta. If dili madayon, then mo extend ang atong registration period. If madayon, then we stop and then prepare na for the elections. Isip pagpangandam, gilimpyuhan usab sa COMELEC ang ilang voter database pinaagi sa pagtangtang sa mga inactive voters nga namarkahan kaniadto atol sa dinglabay nga midterm elections niadtong Mayo 12. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, hubog nga pulis nga nadestino sa Talisay nagwild sulod sa buwangan sa Sugod human nakakita og lali sa usa ka retired nga pulis. Kasong kriminal o administratiba o posibleng pagkataktak sa serbisyo ang atubangon sa maong pulis. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Nagtingkagol sa custodial facility sa Sugod Municipal Police Station ang usa ka aktibong pulis sumani gidakop tungod sa ihaga kahubog ug nagwild sa sulod sa buwangan sa barangay Bao, lungsod sa Sugod, probinsya sa Sugbo, alas 4 kagahapon sa hapon. Ang gidakop gilang nga si Pulis sa Corporal Liovic Coming Bracero, uli tao nga taga barangay ang Pungol, lungsod sa Sugod, apan na destino kini sa Talisay City Police Station. Mato ni Police Captain Don Blaine Tamares, ang information officer sa Cebu Police Provincial Office, nga gingong hubog si Bracero nga misulod sa buwangan ug didto sa sulod ang nakalalis ang usa ka retired police nga may nakaingon sa pagwild sa suspitsado. Dali nga nanawag og pulis ang management sa buwangan apan sa pag-abot sa mga pulis o sa kanila ang gisukmag ni Bracero ug bisan pa man ini napusasan gyud kini, gidisarmahan ug gibalhog sa police station. Ang maong police officer during the incident was in Sugod was under the influence of alcohol. So based on the report, the
there was an altercation between retired PNP personnel and the suspect. And upon pag-respond sa atoang kapulisan sa sugod, with no apparent reason, gisumbag daw ang atoang responding police officers, and which mo yung nakapakuan nila nga aresto ng maong kauban nato sa kapulisan. Dugang ni Tamares nga katubang og mga kasong kriminal sama sa direct assault sa dihang iyang gisukmag ang pulis nga mitubag sa alarma ug administratiba ang mga pulis ug posibleng ikatangtang niini sa serbisyo. Dili mo pa ang kadagkuan sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Matud ni Tamares ang litmao kini ang mando sa ilang hepe nga si Police Colonel Christopher Bermudez nga dili sila mo pasaylo ni bisan kinsa nga personnel nga nakahimo og kasaypanan. As to the action of CPPO, actually Gastorya Mini PD, and he nasa pronouncement na walang puwang ang pasaway na pulis sa CPPO. Mo na ang pronouncement sa ato ang provincial director, and also na we do not condone the action of the behavior of our personnel. PNP Memorandum Circular hugot nga gidid-an ang mga pulis sa pagsulod sa mga buwangan o sa mga balay pasugalan sanglit ang masakpan nga manugal mataktak kini sa serbisyo. Atong police personnel dili kita mo adto sa mga lugar nga bawal ang ato ang presensya, and labi na og dili na siya in relation sa atong trabaho. Gibali ana siyang armas ug tsapa ang mga pulis ug gimonitor na sa CPPO ang investigasyon batok kaniya. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 12 anyos nga babay gigapos ang mga kamot o ginagmalan sa grupo sa mga batan-on sa barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima giingong padung unta mo pauli sa ilang balay gikan nagbuhat og project o gisubay pa sa kapulisan kung kinsa ang responsable niini. Kasayuran nihatod ni Crystal Joy Falerca. Gigapos na og wire ang duha ka mga kamot ug adunay mga bunog ang likod sa usa ka 12 anyos nga batang babay sa dihang niabot kini sa ilang panimay sa Parokya Lubel, Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 10 sa gabi ni adtong Hulyo 18. Matod sa stepfather sa biktima nga si James Zamora, ngang iyang 12 anyos nga stepdaughter adto na nagpuyo sa nagpa-eskwela kaniya ug adunay higayon nga mouli kini sa ilang panimay. Ni adtong gabi una gikan kining nagbuhat og project sa iyang classmate ug paghuman didto kini ni pauli sa ilang panimay. Wa kini niagi sa highway tungod sa kahadlok nga maabtan sa curfew. Apan ato siyang pag-uli pasado alas 9 sa gabi, giatngan siya og grupo sa mga batan-on nga gilangkuban og 4 ka lalaki ug 3 ka mga babay sa gitgit nga dapit sa Purok Sampaguita. Tungutan na siya asa ka nga purok. Pag-ingon niya ma'am nga purok Ilobil ko. No to kita sa gitgit nga dito nga lugar. Mato ato siya sumbag ako siya giputan ma'am gisubag daw siya sa iyo. Duha ka laki nagpupot ma'am. Nya duha ka laki mo sigsubag niya. Naatlan nga adunay tawong nilabay hinungdan nga nanagan ang grupo sa mga batan-on ug nakahigayon sa pag-eskapo ang biktima. Sa gibutyag sa biktima ngadto sa iyang stepfather, wa siya makaila sa maong mga batan-on. Nian ang gabi una dayon gisubay ni Zamora ang lugar nga gitudlo sa iyang anak apan mingaw na ang moong lugar. Samtang matod sa mga residente sa Purok Sampaguita nga atol sa mga orasa, wa sila nadunggan nga adunay nahitabong kasikas. Pagka Hulyo 19, daling nidangop si Zamora sa barangay ug sa Police Station 3 aron magpa-blotter. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga hangtod karon wa pa nila mailhi ang mga responsable niini. Mo na to ang gikandakan og investigation sa atong WCPD sa Station 3 with the barangay, considering ang area is YCCTV kay medyo sudlunon. Then ang CCTV na lang sa highway niya sa tunop nga wala mong gawas ang mga suspect o kaning biktima dito sang may CCTV. Dito ra siya na may shortcutanan ba nga as of na wala pa tay makita nga makatabang sa ato investigation. Apan duha ka mga inahan nga residente sa Purok Sampaguita ang nipadangat sa ilang kasagmuyo human sa ilang nasinati kagabi nga ang ilang mga anak mo'y gipangita sa mga taong gituuhan nilang mga pulis pasado alas 11 kagabi. Anak niya, anak pa dyan pagkitabuan, pa dyan may ebidensya, ma'am, nga nagduwa ng computer ang mga anak. Gisang di mo anak, ma'am? May gipangita sa mga puwan, nga to.
Isa may nangagsod. Mga pulis ko no to. Ang iyang gisulti na po, nakadagan siya kay sa pasakyunta sila ban man na nakadagan sila. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuha ay habig ang LCPO bahin sa mong reklamo ang gipadangat sa duha ka mga inahan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto mga balita nga nahipo sa CCTN News and Public Affairs Team. Kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa atong programa Sairi 47. Nya naay bag-o nga nakumpirma nga kuan kining bag-o nga boxing fight human sa Pacquiao ug Barrios fight niadtong Domingo. Naanay bag-o na sad nga fight nga atong atangan unya kana og uban pa mga isyu atong tukion sa human ining pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to
and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. O, kumpirmado na gyud ko no, ang fight nilang PNP Chief Torre og ni acting Davao City Mayor Baste Duterte karon na ng Domingo diha sa asa man ilang duwa. Ana sa Rizal Memorial Complex sa Manila. July 27 mga igala karong Sunday. O, tanawa niyo. O, gikumpirma maumay naa diri sa balita si PNP Chief General Nicolas Torre III may kumpirma nga ang charity boxing event tali niya og ni acting Davao City Mayor Baste Duterte karon ng Domingo. Nya during kuno sa iyahang boxing training session ni adtong Huwebes, miingon si Torre nga na set up na kuno ang ring didto sa Rizal Memorial Complex didto sa Kauluhan. Nya matod niya nga bisag wa si Duterte, kung bisag dili mo support si Baste, ang event kuno will still push through. So, muna ang iyang giingon dito sa mga tigbalita nga matod pa whether he shows up or not, may mga naa na kuno yung mga sponsors nga nag-ingon nga mag-donate na lang sila og mga ayuda sa atong mga kababayan kuno nga nasa lanta sa bagyo og sa baha. So, kung wa sad kuno si Duterte, matod ni si Baste, matod ni Torre, mag-distribute na lang kuno sila ayuda. Nya ato may numduman nga didto sa usa ka podcast sa Basta Dabawenyo nga may air ni siya on the same day ni atong Huwebes. Miingon si Baste nga mihatag ni siya kondisyon. Ingon siya nga uyon ko ana nga kining mag-match mi sa ring pero kinahanglan usa nga si Torre konbinsihon niya ang presidente, si President Bongbong Marcos nga i-require ning tanang elected officials nga mo undergo og drug testing. Nya dili lang ordinary drug testing ha, kay ang gipangayo ni Baste Duterte kining giingon nga hair follicle drug testing. So matod ni Mayor Baste nga please ask your boss, the president, to state publicly that all elected officials should undergo hair follicle test. Wag kang mag-alala, Torre, matagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Mao kana ang mga mao gyud ang termino, mao na gisulti ni Baste Duterte ngadto kang Torre during the podcast. Ang mayor sa Davao City miingon sab nga wa say problema kung sinumbagay silang Torre kung makatabang na siya sa mga problema sa nasyonal, atong mga problemang nasyonal, sa problema sa atong nasod. Matod niya nga ang kuan ko no, ang problema ko no, if ang ila ko nung away kung makatabang nigsulbad sa mga problemang giatubang sa atong nasod, adi why not coconut, matod ni Mayor Baste. So si Duterte initially mi-issue ni siya challenge ni atong July 20 kang Torre. Matod niya nga si Torre kuno isog-isog ra kuno because sa iyahang tungod ani ang position isip PNP chief niya. Kining iya mga gipangsulti, mao ni iyang tubag ngadto kang Torre dihang madumduman man nato ang papel ni Torre no diha sa pagkadakop sa amahan
ni Baste Duterte nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte nga matod pa niya gitugyan kuno sa kagamahanan sa Pilipinas ngadto sa laing nasod. Pero of course dugay na ni gial kontra sa gobyerno sa dato sa admin nga di man kuno to pagtugyan sa di man to siya pagbaw sa power sa ubang nasod kundi nirespetar lang kuno ta sa ato ang mga obligasyon under international law sama sa atong obligasyon nga mo cooperate with the Interpol, International Police. So ang gisulti ni kuan si Baste po diya sang gi-question kining capabilities ug ang mga qualifications ni Tory nganong na-promote kuno siya sa PNP chief. Nga matod pa niya paspas man kaayo ang pagsaka sa ranggo ni Tory kuno gikan sa ubos nga ranggo ngano ni kalit raman og pagka PNP chief. So ato ning atangan mga higala kung madayon bagyo ning fight kay last week murag lingaw kaayo ta sa Barrios og Pacquiao fight karon naa na sa tay angay nga atngan. Nya naa pa joy nakisawsaw mga higala. Naay nakisawsaw kay naay gusto mag-referee, naay ni volunteer nga gusto siyang mag-referee sa away nilang Mayor Baste og ni PNP Chief Tory. Si former attorney Larry Gadon, ni voluntaryo ni siya nga mag-referee kuno sa boxing match nila ni Baste og ni Tory kay matod pa niya, I'm worried that General Tory might inflict a catastrophic injury on Baste. Kasi yan, si General Tory, astig yan. Merong iniinom yan na energy drink na coffee. O, mo na gihingon ni attorney, ni Gadon, nga worried kuno siya. Kay basin kuno og mahinaykan ni General Tory si Baste. Dugang pa niya nga, di kuno siya gusto nga makasinati og serious injury ang maong mayor tungod kay dahil ito naman ay isang sports game lamang. Nya dayon matod niya nga maayo kuno ang tuyo kung himuon nga charity event or charity game ang pag-atubangay sa police chief o sa anak sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte nga mao si acting Davao City Mayor Baste Duterte. Nya willing kuno siya nga mo volunteer pagka-referee aron paspas kuno nga paspas niya nga mauwang kung higayon nga murag mapisikalay na gyud. Of course unsa good boxing good so mapisikalay gyud niya nganong imo mang uwangon kung mapuruhan mao man gipangita nila. Umpisa nya na ay mga video nga nanggawas nga nagpractice na pareha tong yung gipakita ni Sir Riddle karon murag sub na ang pagpractice ni General Tory alang aning ilahang charity boxing match nilang duha. Ambot ka kinsay inilog yun ani kay wala pa man nakakita sa tail of the tape. Pilay edad ni Tory, pilay edad ni Mayor Baste, pila na ni ka wins, pila ang losses og ang tabla, pila kay record aning mga tawhana. Pero kani katawa ta diri pero ato ning gihisgutan because tan-aw nato kung ila ba ning tinud-on. Kay of course more than the entertainment value ani ang ilang gusto man sa duna sila gusto nga patunayan, duna sila gusto nga i-prove sa ilang mga tagsa-tagsa ka supporters kani si Tory. Of course, iya nang milabay na ni og mga sakit sad nga mga pulong, iyang gitawag si Baste nga unggoy kuno. Ya kini sad si Mayor Baste, iyang gi-question ang credibility, ang capabilities ni General Tory kay murag paspas sa misaka sa ranggo pero atong mahinumduman sa una katong si panahon sa iyang papa si Presidente Duterte mahinumduman na to nga murag si PNP Chief Bato de la Rosa murag paspas man sa tunga ni Saka murag wa man sa to nag-agi sa ladder murag na-promote man sa to si PNP Chief because of his muragi saligan yun siya sa presidente at that time nga si President Rodrigo Duterte. So I'm not sure nga nung Baste Duterte is now questioning General Tory when murag more or less exactly the same thing mao'y nahitabo panahon or during sa administrasyon sa iyang amahan. So mo na mga igsuon ato na siyang atangan unya kung unsay latest unya nga development aning ilahang charity boxing match niya. Arita sa lokal nga mga istoryahanan kay dunay mga mas seryoso nga
mga issue nga nag-atubang kanato dinhi sa probinsya sa Sugbo karon, di ba? Nagsunod-sunod ang mga balita nga dinhi sa probinsya sa Sugbo, murag same as usual naman gihapon ang kalidad ug ang dagan sa ug ang estado sa healthcare system sa probinsya sa Sugbo. Pero matud pa ang si Gobernador Pam Baricuatro, matud pa niya ay mo pagdali-dali kay pila pa ko kaadlaw, ako'y 100 days in service nya, kay bawra ba jud mo nga wala ni gitarong og turnover sa last administration. Ang gusto unta na mo ipa-turnover para smooth. So chill lang mo, but doon na gibuhat ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Kay unsa may nahitabo diri mga higala, naa manggoy usa ka inahan in town nga ug ang iyang supposedly iyang anak nangamatay ni silang duha, kay matud pa gidid-an sila sa mga doktor o mga health personnel diha sa Karkar Provincial Hospital nga mo undergo ni og cesarean operation kining kining inahan. Matud pa doon na kunoy referral gikan sa last nga doktor aning maong inahan nga dapat i-cesarean operation. Pero ang giingon sad sa mga opisyal sa Karkar o katong kaganina sa report ni Gia Navarro, I think there was an officer from the Capitol who said nga ang mansag among i-cesarean operation nga at that time man kuno kani siya, I'm not just sure kinsa ni siya, wa nako nakuha ang pangan, but mao ni siya niingon nga at that time kuno nga kining naabot diha sa Karkar ang maong inahan, okay pa man kuno ang vital sign. So there was no reason nga nung ipa-undergo og cesarean operation. Pero ang ingon sad sa amahan nga luoy in taon kaayo, ni viral ganito ang video sa amahan lately diha sa social media, kay matod paniyawa kunoy kaluoy ang taga Karkar Provincial Hospital, kay naa na lagi kunoy referral nga i-cesarean section. So kung naay referral nga i-cesarean section, murag ingon sad ta nga naa nay history nga sa previous niya nga doktor, siguro nga murag medyo komplikado kining iyang pagbuntis. Nya ang gibuhat kuno sa mga doktor ug mga health personnel diha sa Karkar nga ngano man kuno nga instead nga ipa-undergo og cesarean operation, ang gibuhat gihatagan og pagpa-induce. Ayaw sa ni sir kay dili ni mao kani siya sa siya sa Badjan. Ngano man kuno gihatagan og pagpa-induce, nya ngano man kuno nag-expect sila nga na-expect pa sila nga mas mo widen pa ang iyahang ambot di ko makahibaw unsay tawag ana donya kanang para pagpa-induce aron mo kuan pa ba kanang nay mga cm 3 cm ya nag-ingon pa kuno sila nga ay kay basin pag mo kuan pa ni siya mo widen cervix man siguro na. So pero ang nahitabo nag fetal distress. So kanang fetal distress atong ordinaryo nga pagsabot ana, ang bata sa ilaw murag nay something nga nahitabo murag ni develop ba ni maybe siguro ang mga vital signs sa bata dito sa ilawom samtang nagpaabot sila murag na himo nga murag ngilad ang vital sign. So mao to nga gi-refer nila sa Talisay South Medical Center diha sa Talisay City apan murag uwahin ang tanan kay namatay gyud ang inahan sab. Pero didto pa kuno ni I'm not sure ako nabasahan kay murag dito sa Karkar murag namatay na kuno ni ang anak niya, murag para masalbar kuno ang inahan murag gidagan dito sa Karkar Hospital. So mao ni siyang nabugtuan sab. So sa mga nigawas karon nga mga report, gibasol ang kakuwang sa doktor sa atong mga district o provincial hospitals. Kuwang kuno ang ubigay ni nato nga mga doktor kay ang average ng kuno nga OB sa upat ka provincial hospital na alang sa upat ka OB. Upat ka OB niya, upat sad sa provincial hospital, upat ka OB sa usa ka provincial hospital. So mao ni nga murag ni santop yun ani nga subo kaayo nga balita pamalandungon mga higala. Si Governor Pamela Baricuatro mi order na ni og immediate investigation, which is a good case kay whether or not kining capable sila ambot kaha kung capable ba gyud ang mga doktor o saan ni tan-aw nato kung duna ba gyoy doktor nga capable nga mo undergo og cesarean operation diha sa Karkar Provincial Hospital.
kay ngano man sa pero nganong ila man sang gi-refer sa Talisay kung dunay capable. So mao siguro ni nga ang giingon nila nga kuwang gyud ta og kining mga doktor nga naa nag-specialize sa anak nga field of medicine. So gitawag gihulagway ni Governor Pam kining nahitabo sa usa ka amahan nga heartbreaking niya matod pa niya kinahanglang kung doon na may sadaan sa maong insidente dapat jud siya nga i-hold nato siya accountable. Heartbreaking kuno ang nahitabo sa inahan nga padungon ta manginakay niya namatay lang hinuon on their way adto sa Talisay Hospital from Karkar Provincial Hospital. So kasamtangan kini niya nga gipaubos sa usa ka investigasyon niya iyang assure sad ang publiko nga kining butanga wala ni this is not joking matter, this is not a matter that is taken lightly by her administration. Giseryoso kuno ni sa iyang administration. So kaning kuan matud pa sa detalye nga ang kuan man kuno ang kining babay mao na kuning ang katong inahan ikatulo na kuno niya nga pagmabdos nya duna siya usa ka pero sa murag sa tulo ni ka pagmabdos murag usara ang nabuhi sa iyang mga anak. Before naka undergo ni siya og mga prenatal check-ups according sa kang Provincial Health Officer in Charge Mary Ann Josephine Arsenal. Nya niadtong Lunes, Hulyo 21 sa alas 2, kining inahan naabot kuno didto sa Isidro Quintanar Memorial Hospital sa lungsod sa Argao kay taga-Argao man ni sila already showing pregnancy complications. Nya wala may available nga OB didto sa Argao, mao na nga gi-refer nila didto sa Karkar Provincial Hospital. Nya alas 2 to sa hapon. Ni anang pagkagabi diha sa Karkar ang nag-inusara nga OB sa iyang shift, nakita niya nga kining inahan ang cervix ani dilated only by 3 centimeters. Nya wala kuno ni nag-schedule og surgery ang doktor matod pa sa provincial health officer nga si Arsenal. Ang OB, ang shift sa OB katong doktor nga naa sa Karkar nahuman pag alas 8. So awahan naabot sila og naabot ning mga pasyente, ang pasyente alas 7:30 dito sa Karkar Hospital. Nya nahuman ang shift sa nag-inusara nga OB alas 8 sa gabi. Nya pila na sa gato ka hours nga nag-duty sa to nga OB at that time. So wala na laing OB nga ni take over sa shift. So mo nang pagka alas 9 dunay usa ka general practitioner nga doktor apan subo nga kining general practitioner nga doktor dili kuno maka-perform og cesarean operation sa pagpanganak. So maoy ni take over, maoy ni decide nga i-refer na lang dito sa Cebu South Medical Center sa Talisay City nga pila man ka oras gikan ang Karkar padung sa Talisay, mga usa siguro ka oras kung ambulansya, kung ambulansya maybe makuha nag 45 minutes to an hour. Nya subo nga while nagdagan ang ambulansya, ang bata kalit lang gini na kasi nati og fetal distress. Okay, so wala din ni namatay ang bata didto pa sa ospital, samtang gitransport na din ni ang pasyente naa sa dalan, gitransport pa dong sa Karkar, diha na nag-fetal distress. Nya diha na nga naabot sa Cebu South Medical Center sa Talisay, ang mga doktor may kumpirma nga namatay na in town ang bata. Nya dayon pipila ka oras namatay sa in town ang inahan. So si Provincial Health Officer Arsenal iyahaning looking at the bigger picture, looking at the forest more than the tree. Mato di Arsenal nga ang mas dako ani nga problema is actually ang kakuwangan sa obstetricians kon OB, because ang atong diha ang Karkar mao kuno na gitawag nga catchment areas, mao nay anha tanan mag-abot ang mga referrals gikan sa nagkadaiyang mga district hospital sa probinsya sa Sugbo dinha sa South, kay mao kuno na nya di ba ang giingon ganina loan of OB, nag-inusara ra nga OB, usara ka OB didto. So ang uban nga district hospitals kuno na ay 2 or 3, pero at that time at the time nga of the incident usara ang duty niya. Illness, vacation or sick leave, single emergency,
can live entire night shifts without a specialist. Tiaw mo na. Ang naman sad og imuha sang hikawan ning mga doktor nga mo live sila. Kay yes na sila lagi panumpaan sa ilahang mga kuan, sa ilahang profession nga ilang buhaton tanan kutob sa ilang makaya base sa ilahang mga naeskwelahan o base sa ilahang expertise with ethics. Pero unsaon man sa di mo mapugos kay of course tao ra sad na sila nya, kapuyon sad na nya. Kung di sad na sila mo pahuway for the next shift, how sure are we nga ang next shift mao'y mag-suffer. So across Cebu province kuno do na ni 4 ka obstetricians lang sa 4 ka provincial hospital. So karon ang sunod nga mga steps nga i-take sa Capitol, human aning investigation, mag-review sila mga protocol, ang staffing logs ilang tan-awon kung dili ba kaayo ni kining paspas ra kaayo mag-off or mag-out ang mga doktor nya, whether medical guidelines were followed. Ang Cebu Provincial Social Welfare and Development nihatag na nig ayuda sa naisgutang pamilya nga 10,000 nga burial aid nya, mi tunol na sa ni grocery o bugas. Samtang si Carcar City Mayor Patrick Barcenas mi klaro nga ang provincial hospital is under capital control, dili ni siya run by the city government of Carcar. Ang Carcar doon na siya kaugalingon nga infirmary which has birthing facilities. Okay. This is a good point. Naadi ay own infirmary ang hospital sa Carcar nya na kunoy birthing facilities nga managed by Carcar City government. Ang probinsya sa Sugbo mi-operate ni sag 4 ka mga provincial og 12 ka mga district hospitals lokop probinsya nya. Until staffing catches up, high-risk pregnancy, especially outside Metro Cebu, remain vulnerable to the province thin obstetric safety net. Maunay ni gawas nga balita karon sa Sunstar. Katong banner nila nga headline, banner nila nga story. Nya, dili lang kana kay murag apparently doon na say nag-post karon nga kining katusang sa Badjan nga iyang mama kuno na figure sa kining aksidente nya, doon na say mga yangungo, doon na say mga reklamo o doon na say mga hangyo in town. Ang mga tagtungod sa kang Governor Pam Baricuatro nga I hope matod pa niya, gipost manggod ni Lorraine Cab diha sa Facebook 18 hours ago. Iyang hangyo kang Governor Pam Baricuatro nga unta mahatagan og solusyon kunong ng healthcare system dito sa Badian District Hospital kay ang iyang mama kuno na aksidente ni siya kay gibanggaan og motor niya dayon nakasinati og multiple physical injury atong makakita niya. Na-admit kuno ni dito sa Badian District Hospital ni adtong July 10 unya dayon taas man ni iyang ginarate, but at the end of the day it took 11 hours pa kuno ilang mama kuno kauban na nila sa ilang papa wala na pero pait na sa ilang papa. Ang ilang papa wala na pero ilang pait kuno ni ilang experience kay naabot sila sa usa ka pribadong hospital dinhi sa Sugbo mga alas 12 na kuno to sa udto, diin didto na siya gi CPR nya. Imagine ang oras nga giantos kuno sa iyang mama para unta mabuhi pero wala gikaya tungod sa kadugay sa oras. So 11 hours in total iyang inahan nga mi fight gyud unta pero luoy lang kaayo kay murag nasad lagi mga problema sa healthcare system didto sad ni sa Badjan. And naasad pa siguro lain nga mga susama nga mga reklamo, susama nga mga yangungo, pero ang uban lang siguro dili mo post sa Facebook, ang uban lang siguro na hadlok, ang uban lang siguro na intimidate, or ang uban lang siguro wala pa na educate. So karon it's good no nga gisugdan na ni pagplansa ni Governor Pam Baricuatro og sa iyang administrasyon ang iyang saad di adtong midagan siya pagka gobernador during the campaign season. Usa sa iyang plataporma mao kining iyang pakatutukan ang bati nga estado sa healthcare system dinhi sa probinsya sa Sugbo. Nga matod pa niya under sa uwahi nga administrasyon wa kuno ni gitutukan kay matod niya lain man kuno ang focus sa previous administration. Although kana kay gidebunk na sa previous administration nga wala na gitutukan ang healthcare. Nya ato sang ang uban sa mga konkreto nga mga measures nga gibuhat na sa admin ni
Governor Pam about aning healthcare system nato ato may numduman nag-issue man to siya EO nga para mahatagan og dugang pondo kining mga ospital o mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo, whether provincial or whether district hospitals. Nya murag duna na sa toy mga MOE, pero ato pang gipaabot kung duna ba joy any significant jud nga improvement ato makita, ilabi na kining kakuwangan sa mga doktor. Tiaw man na upat ka mga shift nya dito sa Karkar pag out sa usa ka OB mo anay nagbantay. So muna, subok kayo nga pamalandungon, but hopefully we can get there. We can improve our kining healthcare system. And let's not stop hoping ma-improve yun siya, and let's continue to support the government. Ang administrasyon ni Governor Pambari 4 mihangyo in town nga dili lang unta ibasol para kaniya. Kay pila pamansad sa kaadlaw nga milingkod isip gobernador. So mao sa iyang hangyo nga dili lang unta basulon iyang admin tungod aning mga nahitabo karon, pero rest assured ko no nga dunay mga aksyon nga gibuhat ang ang Kapitolyo kabahin ni anang mga butanga. Unya napupos na tong oras dinhi sa tong programa ato sang tan-awon kung unsa giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa galang ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong debosyon sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita magampo ngadto kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kaluwasan. Kay diya kini magsugod siyang pagsugot sa kabubuton sa man. Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kadako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawhan. Busa dili mahimo isalikway nato si Maria. Paghimo ni Hesus nga bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyo ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary angay lamang sa atong pagtawon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa itong mahal nga Jesus Kristo. Busa sa imong pag-ampo sa pita usab si Mary, pinagi sa paglitok din. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. May igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya kang adlaw. Magampo kita. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal nga Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo kung kami na isalaan na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen. Mansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Pulong o ginabuhi ni Tatay Dodong mo'y nagtapos nining atong tulumanon karong buntaga. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines, si Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you sab sa atong news manager nga si Cap Dennis Tabar. Kaubanan nato sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Babel ug Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio si Sir Ferdy. Sa nga na lang sa ako ang partner nga si Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta sunod simana dinhi sa tong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy.